Usapang bakbakan, di magpapahuli pag may bagong laban. Matapos gibain isa-isa ni John Riel, Cuadro Alas Casimero, ang mga undefeated fighters sa flyweight division. Paso del boxeador de Filipina y la derecha otra vez del filipino se confía demasiado. Ahí está, metiendo la derecha. Kabilang na ang dating Olympian at IBF World Champion na si Amnat Ruwenroeng, kung saan pinatulog niya ito sa round 4 ng kanilang rematch. Tuluyan ng pinagharian ni Casimero ang IBF Flyweight World Title. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento ng halimaw mula sa Pilipinas. May isang matapang na undefeated fighter na Briton. Ito ay si Charlie Edwards. Nagbanta pa ito na patutulugin daw niya si Casimero sa mismong teritoryo nila sa United Kingdom babawiin ang belt ni Casimero. Pero nang matikman ang bangis ng Pinoy, nagbago ang ihip ng hangin. Pilit man lumaban si Edwards gamit ang kanyang height and reach advantage, ngunit hirap siya madepensahan ang mga malalakas na pinakawalan ni Casimero. Kaya madalas itong napaatras pag tinatamaan. Sa round 10, pinasuko siya ni Casimero. Matagumpay na naipagtanggol ng Pinoy ang kanyang korona. At dahil wala nang matirang hamon sa flyweight division, nagpasya si Casimero na lumipat sa mas delikadong teritoryo, ang bantamweight division. Dito naghahari sina Naoya Inoue ng Japan at Zolani Tete ng South Africa. At sa unang hakbang niya sa bagong timbang, sinampulan agad niya ang pinsan ni Inoue, si Kenya Yamashita. Basag ang mukha at sa round 6, umikot pa bago bumagsak. Dahil sa matinding performance, agad siyang sinabak sa isang world title eliminator kontra sa knockout artist ng Mexico, si Ricardo "The Cobra" Espinosa Franco. Ang batang ito ni Juan Manuel Marquez may record na 23 panalo, 22 dito via knockout. Galing pa sa 13 sunod-sunod na knockout wins, kaya't dehado si Casimero sa laban na naganap sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California. Pero anong nangyari? Simula pa lang ng laban, gyera na agad. Parehong knockout artist, parehong ayaw paabutin sa desisyon. Sa round 3, ilang beses tinamaan si Franco ng solidong kanan mula kay Casimero, pero matibay ang Cobra ng Mexico. Mas lalo pa itong tumatapang. Hiyawan ang mga fans ni Franco sa bawat patama ng suntok nito. Pero hindi natinag si Casimero. Kalmado, deadly. Tulad ng isang halimaw na naghihintay lang ng perfect timing.
mula sa mabilis na pinakawalan ni Casimero, bagsak si Franco. Ngunit tumayo lang ang Mexicano at lalong umaatake. Sa round 8, binomba ulit ni Casimero. Pero buo pa rin ang loob ng kalaban, gumagante kahit lagapak na sa dami ng tama. At sa huling round, nagdesisyon si Casimero. Tapusin na ito upang hindi na umabot sa mga hurado at makaiwas sa dayaan. Sunod-sunod na bomba ang pinakawalan ng Cuadro Alas hanggang sa bagsak na naman si Franco. Tumayo pa, pero bistadong nasaktan. Kaya't tinapos na ni Casimero ang laban gamit ang sunod-sunod na solidong suntok, hanggang sa inawat na ng referee ang laban. Panalo si Casimero via technical knockout, at ang mabangis na kobra ng Mexico, ginawang bulate lang ng halimaw ng Pinas. Simula noon, dito na kinatakutan si Casimero sa bantamweight division. At ngayon, tanong ko sa inyo mga boxing fans, sa tingin nyo ba magiging world champion ulit si Casimero? Pag-usapan natin iyan sa baba. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.